Mga minamahal kong kaibigan, mga iginagalang kong manonood. Bilang isang doktor na may higit sa 30 taong karanasan sa medisina, dala ko ang malalim na pag-aalala para sa bawat isa sa inyo, lalo na para sa mga tumawid na sa mahalagang yugto ng 50 taong gulang pataas. Alam ko na sa mga panahong ito, marami sa inyo ang nagsisimulang makaranas ng hirap, panghihina at minsan ay pananakit sa mga binti. Napapansin ninyo kung paano nagiging alanganin ang inyong mga hakbang, kung paano nangangailangan ng mas malaking pagsisikap ang pag-akyat sa hagdanan, at kung paano ang dating masayang mahabang paglalakad ay nagiging sanhi na ngayon ng pagod at maging ng takot. Hayaan ninyong tanungin ko kayo ng diretsahan at walang paligoy-ligoy. Nararamdaman nyo ba na tila bumibigay na ang inyong mga binti, na ang bawat hakbang ay tila isang pasanin, at ang mga pag-iisip tungkol sa posibleng pagkahulog ay nagiging mas madalas at nakakababahala? Kung ang sagot ninyo ay oo, hindi lamang ito isang simpleng abala. Ito ay isang matunog na alarmang hudyat na maaring senyales ng pagsisimula ng mas malubhang mga problema. Ito mismo ang sandali kung kailan ang inyong mga binte ay nagsisimulang sumuko, at ito ang landas patungo sa pagkawala ng inyong kalayaan, paglilimita sa inyong mga gawain, at sa kasamaang palad sa malaking pagbaba ng kalidad ng inyong buhay. Napakaraming beses ko nang nasaksihan ito sa aking praktika at iyon mismo ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang napakahalagang impormasyon na hindi lamang hihinto sa prosesong ito, kundi ibabalik din sa inyo ang nawalang lakas at tiwala sa sarili. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang sekreto ng 5 pagkain na nagsisilbing pinakamalakas na sandata laban sa panghihina ng mga binte, pagkasira ng kalamnan at pagrupok ng mga buto. Hindi ito mga mahiwagang kableta, kundi mga simple at abot-kayang pagkain na kapag isinama sa inyong dieta ngayon din ay literal na maaaring iligtas ang inyong kakayahang kumilos at muling itayo kayo sa inyong mga paa. Maghanda kayo dahil ang impormasyong ito ay babago sa inyong pananaw kung paano nakakaapekto ang pagkain sa inyong kakayahang gumalaw, mamuhay ng buo at malaya. Manatili kayo sa akin hanggang sa dulo. Bawat detalye rito ay isang lariyo sa pundasyon ng inyong mahaba, aktibo at masayang hinaharap. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang daan patungo sa kalayaan at kagalakan ng paggalaw. Mga mahal kong kaibigan, maging tapat tayo sa ating mga sarili. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang edad ay madalas na itinuturing na kasing kahulugan ng paghina. Ngulit ako, bilang isang doktor na may malawak na karanasan, ay may kumpiyansang masasabi. Iyan ay isang alamat, isang mapanganib ng maling akala. Oo, nagbabago ang ating katawan, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat itong masira. Gayunpaman, may mga tunay na prosesong pisyolohikal na, kung babaliwalain, ay tunay na maaaring humantong sa pagkabigo ng inyong mga binti. Dahan-dahan ngunit tiyak na mag-aalis sa inyo ng kalayaan. Ating alamin kung bakit ito nangyayari. Ang tahimik na magnanakaw ng kalayaan, kung bakit humihina ang iyong mga binti at ano ang nangyayari sa iyong katawan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng mas detalyado kung anong mga partikular na prosesong pisyolohikal ang nagaganap sa ating katawan pagkatapos ng edad 50 to 60 at kung bakit nangangailangan ang mga ito ng mas nakatutok na diskarte sa nutrisyon at aktibidad. Ang inyong mga binti ang pundasyon ng inyong kalayaan at kapag nagsimula itong manghina, apektado ang buong katawan. Una, ang pinakamalaki at pinakatusong problema na unti-unting lumalapit sa atin pagkatapos ng edad 40 at bumibilis pagkatapos ng 60 ay ang sarcopenia. Hindi lamang ito simpleng pagtanda ng mga kalamnan. Ito ay isang progresibo at pangkalahatang pagkawala ng mass ng skeletal muscle at, higit sa lahat, ng lakas ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Internal Medicine, ang prevalence ng sarcopenia sa mga matatandang Pilipino ay lubhang nakakababala na nagpapataas ng kanilang panganib sa mga kapansanan. Maaring aktibo kayo, naglalakad araw-araw, ngulit maniwala kayo sa akin, madalas itong hindi sapat para epektibong labanan ng prosesong ito.
Ang paglalakad ay nagsasanay ng tibay, ngulit hindi ito lumilikha ng sapat na paglaban para sa epektibong pagpapalakas at pagbuo ng mga hibra ng kalamnan, lalo na ang mga responsable para sa biglaang paggalaw, pag-angat at pag-iwas sa pagkahulog. Sa huli, ang inyong mga kalamnan ay unti-hunting nawawala at hindi ninyo ito agad napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang inyong mga kalamnan ay literal na natutunaw ng walang tamang nutrisyon at kung wala ang isang mahalagang produkto sa inyong dieta, maaari ninyo itong tuluyang mawala. Paano ito nagpapakita sa pang-araw-araw na buhay? Mayroon akong pasyente, si Gning Elena, isang retiradong guro mula sa lungsod ng Quezon na dating mahilig maglakad sa Quezon Memorial Circle. Ngunit dumating siya sa aking klinika na may hinaing na nahihirapan na siyang tumayo mula sa upuan o kahit sa inidoro nang walang suporta. Hindi niya kayang buhatin ang mabibigat na grocery bags o umakyat sa hagdanan ng kanyang apartment nang hindi hinihingal. Ito ay malinaw na senyales na ang kanyang mga kalamnan sa hita, quadriceps, pigi at core, ang mismong makina na responsable sa iyong pagtayo at lakas ay hindi nakakatanggap ng sapat na pampalakas mula sa kanyang kinakain. Ang panghihina ng binti ay maaaring magnakaw ng iyong kalayaan at ang lakas sa mga kalamnang ito ang batayan ng iyong pagsasarili. Ang mga metabolic na kahihinatnan ng sarcopenia ay hindi rin dapat maliitin. Ang tisyulang kalamnan ang pangunahing kumukonsumo ng glucose sa ating katawan. Ang pagkawala ng mas ng kalamnan ay nagpapabagal sa metabolismo na nag-aambag sa pagtaas ng timbang, nagpapalala sa kontrol ng asukal sa dugo, nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes at pangkalahatang nagpapababa ng ating enerhiya. Ang mga kalamnan ang ating metabolic pugon at kung wala ang mga ito, bumabagal ang lahat ng proseso sa katawan. Ang ikalawang seryosong problema ay ang pagkasira ng balanse at proprioception. Sa pagtanda, hindi lamang mga kalamnan ang humihina, kundi pati na rin ang ating nervous system. Bumaba ang pagiging sensitibo ng mga nerve endings sa mga kasukasuan at kalamnan, bumabagal ang bilis ng reaksyon, lumalabo ang paningin na sa kabuuan ay ginagawang mas malamang ang pagkahulog. At ang higit na nakababahala, ang iyong mga binti ay maaaring unang mamanhid na isang napakaseryosong babala tungkol sa mga problema sa nervous system o sirkulasyon ng dugo. Bakit napakadelikado ng pagkahulog? Ang pagkahulog ay isang malaking problema para sa mga nakatatanda. Ayon sa datos mula sa Department of Health, DOH, ang mga pinsala mula sa pagkahulog ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkahospital sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ang bali sa balakang ay hindi lamang isang masakit na pinsala, madalas itong pagkawala ng kalayaan, mahaba at maggastos na rehabilitasyon at kung minsan ay nakakamatay na mga komplikasyon. Nasaksihan ko kung paano binago ng isang bali ang isang aktibo at malayang tao tulad ng dati kong pasyente na si Mang Cardo, isang dating pulis mula Cebu na naging bedridden matapos madulas sa banyo. Ito ay hindi lamang mga numero. Ito ay mga totoong buhay na nagbabago sa isang iglap. Ang ikatlong problema ay may kinalaman sa kalusugan ng mga kasukasuan at buto, ang mga shock absorber ng ating katawan. Ang ating mga kasukasuan, tulad ng mga kalamnan, ay napupudpod sa pagtanda. Ang paglalakad ay nagbibigay ng bigat sa mga kasukasuan na mabuti para sa pagpapadulas at nutrisyon ng kartilago. Ngunit ang bigat na ito ay madalas na hindi multidimensional. Kailangan ng mga kasukasuan ng katatagan mula sa lahat ng panig na ibinibigay ng malalakas na kalamnan sa paligid nito. Kung mahina ang mga kalamnan, ang kasukasuan ay nakararanas ng labis na stress na nagpapabilis sa mga proseso ng paggabulok, osteoarthritis o rheuma. Bukod pa rito, nababawasan ang densidad ng buto sa pagtanda, lalo na sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Ang kondisyong ito ay tinatawag na osteoporosis at ginawa nitong marupok ang mga buto, kaya't kahit isang maliit na pagkahulog ay maaaring magdulot ng malubhang bali.
Ang tamang nutrisyon na mayaman sa calcium at vitamina D ay susi sa pag-iwas sa osteoporosis. Gayunpaman, tandaan na kahit isang dosis ng calcium na kinuha bilang suplemento ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na reaksyon sa iyong katawan kung ito ay iinumin ng walang kontrol ng doktor. Kaya't napakahalaga na makuha ito mula sa pagkain at subaybayan ang balanse sa halip na umasa lamang sa mga tableta. Ang ika-4 na aspeto ay ang mga talamak na kondisyon at pamamaga o manas. Maraming matatanda ang dumaranas ng pamamaga ng paa pagkatapos ng edad 60. Hindi ito palaging hindi nakakapinsala at maaaring senyales ng malubhang problema sa sirkulasyon, bato o puso. Bagamat ang ating video ay nakatuon sa nutrisyon, dapat ninyong malaman na ang ilang mga pagkain ay maaring magdulot o magpalala ng pamamaga at kailangang maunawaan kung paano ito maiiwasan upang hindi makasama sa sarili. Sa wakas, hindi dapat maliitin ang psikolohikal na epekto ng pagbaba ng mobility. Ang takot sa pagkahulog ay isang tunay at nakakaparalisang pakiramdam. Marami sa aking mga pasyente na nakaranas ng pagkahulog ay nagsimulang umiwas sa pisikal na aktibidad, nagkukulong sa bahay at binabawasan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ay humahantong sa pag-iisa, depresyon, lalong panghihina ng mga kalamnan at mas malaking panganib ng pagkahulog. Ito ay isang mabisyo na siklo na napakahirap labasan ng walang suporta at sapat na kaalaman. At ang pakiramdam ng kalungkutan pagkatapos ng edad 60 ay maaaring kasing mapanira sa kalusugan gaya ng mga pisikal na karamdaman. Nasaksihan ko kung paano ang aking mga pasyente sa kabila ng kanilang pagsisikap na maging aktibo ay unti-unting nawawalan ng lakas dahil hindi nila nauunawaan kung gaano kahalaga ang nakatutok na nutrisyon para sa mga kalamnan at buto. Ginagawa nila ang tila tama, naglalakad sila, nguit nakakaligtaan nila ang mga kritikal na sangkap sa kanilang dieta na maaaring magpanatiling matibay at malakas ang kanilang katawan. Kumakain sila ng malusog sa kanilang palagay na mga pagkain na sa katotohanan ay nagpapahina sa kanilang mga binti. Hindi ito kanilang kasalanan, ito ay isang karaniwang maling pananaw na nais kong itama. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi lamang natin pupunan ang inyong aktibong pamumuhay, kundi babaguhin natin ang inyong diskarte sa nutrisyon. Magtuon tayo sa mga pagkaing iyon na direktang magpapalakas sa inyong katawan mula sa loob, magbibigay dito ng nawawalang lakas, magpapabuti ng balanse, at magpoprotekta sa inyong mga kasukasuan at buto. Ang 5 pagkaing ito na ipinapakita ko sa inyo ngayon ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong kalayaan at kalidad ng buhay. Magbibigay sila sa inyo hindi lamang ng mga kalamnan, kundi pati na rin ng tiwala sa sarili, kalayaan at kagalakan sa bawat bagong araw. Ang aking klinikal na karanasan na sinusuportahan ng daan-daang pag-aaral ay paulit-ulit nagpatotoo nito sa akin. 5 pagkain na magliligtas sa iyong kakayahang kumilos at magbabalik ng lakas sa mga binti. Kaya mga kaibigan, dumating na ang oras upang ibunyag ang 5 gintong susi sa inyong kakayahang kumilos at mahabang buhay. Tandaan na bago gumawa ng malalaking pagbabago sa dieta, lalo na kung mayroon kayong mga malalang sakit o limitasyon, laging mas mabuting kumonsulta sa inyong doktor. Ngunit ang mga pagkaing ito, kapag isinama sa inyong dieta sa tamang dami, ay ang pundasyon para mapanatili ang lakas at kalusugan ng mga binti. Ipapakita ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng bawat isa sa mga pagkaing ito, anong mga sustansya ang ibinibigay nito, at magbibigay ako ng detalyadong rekomendasyon sa kanilang pagkonsumo, pati na rin ang mga posibleng pagkakamali na dapat iwasan. Unang pagkain, itlog, ang perpektong materyales sa pagbuo. Pagdating sa lakas ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda, walang mas hihigit pa sa protina. At ang mga itlog ay isa sa pinakamahusay, pinakaabot kaya at may pinakamataas na kalidad na mapagkukunan ng protina sa mundo. Hindi lamang ito pagkain, ito ay isang tunay na himala ng kalikasan na naglalaman ng lahat ng kailangan para sa pagbuo at pag-aayos ng inyong mga kalamnan. Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binte?
protina para sa kalamnan. Gaya ng nasabi ko na, ang sarcopenia ay ang pagkawala ng mas ng kalamnan. Upang labanan ito, kailangan ninyo ng materyales sa pagbuo, protina. Ang mga itlog ay naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acids na hindi kayang gawin ng inyong katawan. Ginagawa nitong kumpletong protina, perpekto para sa pag-aayos at pagpapanatili ng tissue ng kalamnan. Ang inyong mga binti ay binubuo ng mga kalamnan at kung walang sapat na protina, ang mga kalamnang ito ay mag-a-atrophy. Ipinapakita ng aking karanasan na ang regular na pagkonsumo ng itlog ay isa sa pinakamadaling paraan upang agad napigilan ang panghihina ng binti. Isipin na ang inyong mga kalamnan ay isang pader na ladrilyo. Kung walang sapat na ladrilyo, protina, at semento, iba pang sustansya, ang pader ay hindi magiging matibay. Ito ay guguho. Ang mga itlog ay nagbibigay sa inyo ng mga ladrilyong ito sa perpektong proporsyon. Vitamina D at choline. Ang pula ng itlog ay isa rin sa iilang natural na mapagkukunan ng vitamina D na kritikal para sa kalusugan ng buto at pagsipsip ng calcium. Kung walang vitamina D, ang calcium kahit nakainin ninyo ay hindi magagamit ng tama. Ang choline na nasa pula ng itlog ay sumusuporta sa nervous system, pinapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng utak at mga kalamnan na mahalaga para sa koordinasyon at pag-iwas sa pagkahulog. Kung ang mga nerve impulse ay hindi maayos na nakakarating sa mga kalamnan ng binti, gaano man kalakas ang mga ito, hindi sila makakatugon sa tamang oras. Ang mga itlog ay nakakabusog na tumutulong sa pagkontrol ng timbang, binabawasan ang labis na bigat sa mga kasukasuan ng binti. Bawat karagdagang kilo ng timbang ay katumbas ng ilang kilong bigat sa tuhod at balakang kapag naglalakad at umaakyat. Paano kumain para sa pinakamataas na benepisyo? Araw-araw, inirerekomenda ko ang pagkonsumo ng 1 hanggang 2 buong itlog araw-araw. Ang aking personal na karanasan at ang karanasan ng marami sa aking mga pasyente ay nagpapakita na kahit 2 nilagang itlog sa isang araw ay maaaring magpabuti sa inyong katawan. Kung mayroon kayong alalahanin tungkol sa kolesterol, kumonsulta sa doktor. Ngunit para sa karamihan ng malulusog na matatanda, ang ganitong dami ay ligtas at kapakipakinabang na kinumpirma ng maraming pag-aaral. Iba't ibang paraan ng pagluluto, nilaga, omelette, scrambled, poached, piliin ang gusto ninyo. Ang mahalaga ay iwasan ang labis na mantika sa pagluluto. Huwag gawin ang mga pagkakamaling ito. May mga karaniwang pagkakamali sa pagkain ng itlog na dapat iwasan. Halimbawa, huwag itong sobrang lutuin hanggang sa maging goma. Maaari nitong mapalala ang pagsipsip ng protina. Huwag ding kumain ng hilaw na itlog, mataas ang panganib ng salmonella at ito ay maaaring maging lubhang mapanganib para sa mga matatanda na may mahinang immune system. Ikalawang pagkain, matatabang isda, salmon, tuna, sardinas, bangus. Ang makapangyarihang panangga laban sa pamamaga. Ang matatabang isda ay hindi lamang isang mapagkukunan ng dekalidad na protina, kundi pati na rin ng mga natatanging fatty acid na literal na nagpapalusog sa inyong mga kasukasuan at kalamnan na nagsisilbing panloob na bumbero upang apulahin ang pamamaga. Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binti? Omega-3 fatty acids. Ang matatabang isda ay mayaman sa icosapentaenoic acid, EPA, at docosahexaenoic acid, mga makapangyarihang sangkap na panlaban sa pamamaga. Ang talamak na pamamaga sa katawan, lalo na sa mga kasukasuan, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa rheuma at pagkasira ng kartilago na direktang nakakaapekto sa kakayahang kumilos ng mga binti. Ang omega-3 ay tumutulong na bawasan ang pamamaga na ito, pinapagaan ang sakit, tinatanggal ang pamamaga, at pinapanatiling mas malusog at nababaluktot ang mga kasukasuan. Kung kayo ay dumaranas ng rheuma at pamamaga, ang mga pagkaing ito ang inyong salbabida. Nakakatulong din itong linisin ang mga ugat na mahalaga para sa pangkalahatang sirkulasyon at kalusugan ng puso at sa makatuwid para sa nutrisyon ng inyong mga binti. Protina. Tulad ng mga itlog, ang matatabang isda ay isang mahusay na mapagkukunan ng kumplatong protina na kailangan para sa pagpapanatili at paglaki ng mas ng kalamnan sa mga binti.
Ang mga kalamnan ng binti ay nangangailangan ng patuloy na supply ng amino acids para sa paggaling pagkatapos ng ehersisyo at paglaban sa sarcopenia. Vitamina D. Ang matatabang isda ay isa rin sa pinakamahusay na mapagkukunan ng vitamina D sa pagkain na, tulad ng inyong naaalala, ay critical para sa pagsipsip ng calcium at katibayan ng buto. Ito ay isang dobleng dagok laban sa osteoporosis at panghihina ng kalamnan. Paano kumain para sa pinakamataas na benepisyo? Regular. Maghangad ng 2 to 3 porsyon ng matatabang isda bawat linggo. Isang porsyon ay mga 100 hanggang 150 gramo. Ito ang pinakamainam na dami upang makuha ang lahat ng benepisyo. Mga paraan ng pagluluto: pag-ihaw, pag-steam o pag-bake. Iwasan ang deep frying o pagprito sa maraming mantika upang mapanatili ang mga kapakipakinabang ng fatty acids at hindi magdagdag ng mga hindi malusog na taba. Ikatlong pagkain, mga produktong gatas, Greek yogurt, cottage cheese, kesong puti. Dobleng bentahe para sa buto at kalamnan. Ang mga produktong gatas na mababar sa taba ay hindi lamang isang mapagkukunan ng calcium. Ito ay isang malakas na kombinasyon ng protina at mineral na nagtutulungan upang palakasin ang inyong mga binti mula sa loob. Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binti? Calcium para sa buto. Ang calcium ang pangunahing materyales sa pagbuo ng inyong mga buto. Sa pagtanda, lalo na sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause, bumababa ang densidad ng buto na humahantong sa osteoporosis at mas mataas na panganib ng bali. Ang mga produktong gatas ay isa sa mga pinaka-bioavailable na mapagkukunan ng calcium. Ibig sabihin, madali itong sinisipsip ng katawan. Gayunpaman, tandaan na kahit isang dosis ng calcium na kinuha bilang suplemento ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na reaksyon sa iyong katawan kung ito ay iinumin ng walang kontrol ng doktor. Kaya't ang pagkuha nito mula sa pagkain ay ang pinakaligtas at pinaka-natural na paraan na palagi kong inirerekomenda bilang isang doktor. Protina para sa kalamnan. Ang Greek yogurt at cottage cheese ay partikular na mayaman sa casein at whey protein. Mahusay na magpagkukunan ng amino acids para sa paglaki at pag-aayos ng kalamnan. Ang whey protein ay mabilis na sinisipsip na nagbibigay ng agarang nutrisyon sa mga kalamnan, habang ang casein ay dahan-dahan na sumusuporta sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Probiotics sa yogurt. Ang isang malusog na bituka ay nagpapabuti sa pagsipsip ng mga sustansya, kasama na ang mga mahalaga para sa buto at kalamnan. Kung ang inyong bituka ay hindi gumagana ng maayos, kahit na ang pinakamasustansyang pagkain ay maaaring hindi magbigay ng nais na epekto. Vitamina D sa mga fortified na produkto. Maraming mga produktong gatas ang pinayaman ng vitamina D na lalong nagpapalakas sa kanilang benepisyo para sa buto sa pamamagitan ng pagtulong sa pagsipsip ng calcium. Paano kumain para sa pinakamataas na benepisyo? Araw-araw, isama ang 1 to 2 porsyon ng mababang tabang mga produktong gatas sa inyong pang-araw-araw na dieta. Mga pagpipilian. Kumain ng Greek yogurt na may mga berry para sa almusal. Magdagdag lang cottage cheese sa mga smoothie o gamitin ito bilang isang magaan na hapunan. Iwasan ang mga pagkakamali na inyong dieta ng mga produktong gatas lamang. Mahalaga ang balanse. At laging piliin ang mga mababang taba na pagpipilian upang maiwasan ang labis na saturated fats na maaaring makasama sa puso. Ika-4 na pagkain, nuses at buto, walnuts, buto ng kalabasa, pili nuts. Ang karga ng mineral at enerhiya. Ang mga maliliit na kayamanang ito ng kalikasan ay tunay na mga imbakan ng sustansya na nagbibigay sa inyong mga kalamnan at nerbiyos ng lahat ng kailangan. Maaaring mukhang maliit sila, ngunit ang kanilang epekto sa inyong katawan ay napakalaki. Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binti? Magnesium. Ang mga nuses at buto ay isang mahusay na magpagkukunan ng magnesium. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral na kasangkot sa higit sa 300 biochemical reactions sa katawan, bilang ang pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Ang kakulangan nito ay madalas na humahantong sa pulikat at panghihina ng binti, lalo na sa gabi.
Isipin kung gaano ka hindi komportable kapag pinupulikat ka sa kalagitnaan ng gabi. Tumutulong ang magnesium na maiwasan ito. Gayunpaman, ang pag-inom ng magnesium ay dapat gawin ng tama, kung hindi ay maaaring mapanganib, lalo na sa mga matatanda. Kaya mas mabuting makuha ito mula sa pagkain kaysa sa walang kontrol na pag-inom ng mga suplemento. Protina at malusog na taba. Naglalaman din sila ng protina mula sa halaman na perpektong pandagdag sa protina mula sa hayop sa inyong dieta. Ang mga malusog na taba, omega-3 sa walnuts, ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan kabilang ang paggana ng utak at puso. Hindi nakapagtaka na may mga kahangahangang benepisyo ang walnuts na minsan ay hindi binabanggit ng mga doktor. Ang kanilang pakinabang sa cognitive functions at cardiovascular system ay napakalaki. Zinc. Ang mga buto ng kalabasa ay mayaman sa zinc na mahalaga para sa immunity at pag-aayos ng tissue, kabilang ang mga kalamnan. Antioxidants. Ang mga nueces at buto ay naglalaman ng antioxidants na tumutulong na labanan ang oxidative stress sa mga kalamnan at kasukasuan na nagtataguyod ng kanilang mabilis na paggaling at nagpapabagal sa pagtanda ng mga selula. Paano kumain para sa pinakamataas na benepisyo? Sa katamtaman, isang dakot, mga 30 gramo ng nueces o buto sa isang araw. Ito ang pinakamainam na dami. Sila ay mataas sa kalorya, kaya mahalaga na huwag sumobra upang hindi tumaas ang timbang. Idagdag sila sa yogurt, oatmeal, salad o kainin bilang merienda. Walnuts, almonds, pili nuts, buto ng kalabasa, chia seeds, lahat sila ay kapakipakinabang. Ngunit dapat ninyong malaman kung alin mga nueces ang partikular na mabuti para sa malalakas na binti at kung alin ang dapat iwasan. Mga babala, mag-ingat sa mga pagkakamali sa pagkain ng buto ng kalabasa dahil maaari itong magdulot ng hindi maibabalik na reaksyon sa inyong katawan kung kinain sa malalaking dami o hindi maayos na naimbak. Dapat ko ring babalaan kayo, kahit isang kurot ng linga ay maaaring magdurot ng hindi maibabalik na reaksyon sa ilang tao, kaya laging maging atento sa inyong katawan, lalo na kung mayroon kayong allergy o pagiging sensitibo. Ikalimang pagkain, madilim na berdeng madahong gulay, malunggay, kangkong, pechay, spinach, ang pundasyon ng bitamina at mineral. Ang mga berdeng kampyon na ito ay isang tunay na superfood para sa inyong katawan na nagbibigay ng mga bitamina at mineral na madalas na hindi napapansin, ngulit kritikal na mahalaga para sa lakas ng inyong mga binti at pangkalahatang kalusugan. Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binti? Bakit ito nakakaligtas sa inyong mga binti? Bitamina K. Ang mga madilim na berdeng madahong gulay ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng bitamina K na gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan at mineralisasyon ng buto. Tinutulungan nito ang calcium na masipsip at maidirekta sa mga buto sa halip na mamuo sa mga daluyan ng dugo na mahalaga para sa pag-iwas sa osteoporosis. Magnesium at calcium. Ang mga gulay na ito ay naglalaman din ng malaking halaga ng magnesium at calcium na umaakma sa iba pang mga mapagkukunan at nagbibigay ng komprehensibong pagpapalakas sa mga buto at kalamnan. Bitamina C. Isang malakas na antioxidant, ang bitamina C ay kailangan para sa synthesis ng collagen, isang protina na siyang batayan ng connective tissues, kartilago at ligaments. Ang matibay na ligaments ay nangangahulugang matatag na kasuksuan at tiwalang mga hakbang. Ang collagen ay lalong mahalaga pagkatapos ng edad 50 at mayroong 10 pinakamahusay na pagkain na mayaman sa collagen na may kamanghamanghang mga benepisyo laban sa pagtanda. Fiber. Sumusuporta sa malusog na panunaw na mahalaga para sa pagsipsip ng lahat ng mga sustansyang ito. Ang malusog na bituka ang pundasyon ng pagsipsip ng lahat ng iyong kinakain. Marami sa mga gulay na ito ay may malakas na anti-inflammatory properties na tumutulong na labanan ang rayuma at pananakit. Kung kayo ay dumaranas ng mga proseso ng pamamaga, ang mga gulay na ito ang magiging inyong pinakamahusay na kaalyado. Paano kumain para sa pinakamataas na benepisyo?
Araw-araw, maghangad na isama ang isang porsyon ng madilim na berdeng madahong gulay sa bawat pagkain. Maaari itong salad, idinagdag sa omelet, smoothie o bilang side dish. Pagkakaiba-iba. Pagpalit-palitin ang malunggay, kangkong, pechay, spinach, kale at arugula upang makakuha ng pinakamalawak na saklaw ng mga sustansya. Mga paraan ng pagluluto. Pinakamainam na kainin silang sariwa o bahadyang niluto, steamed, mabilis na ginisa upang mapanatili ang pinakamaraming vitamina. Huwag sobrang lutuin. Ang aking karagdagang mga payo para sa inyong malalakas na binti at buong buhay. Bukod sa 5 pangunahing pagkaing ito, nais kong ibahagi sa inyo ang iba pang mahalagang rekomendasyon na, batay sa aking maraming taon ng karanasan, ay isang mahalagang bahagi ng landas tungo sa isang aktio at malusog na mahabang buhay. Dahil ang malalakas na binti ay isang bahagi lamang ng pangkalahatang larawan ng inyong kagalingan. Una, pag-usapan natin ang iba pang mahahalagang bitamina na maaaring magligtas sa lakas ng inyong mga binti. Bukod sa bitamina D na napag-usapan na natin para sa lakas ng kalamnan at kalusugan ng nerbyoso, kritikal ang mga bitamina B, lalo na ang B12. Ang kakulangan nito ay isang karaniwang sanhi ng pamamanhid ng binti, panghihina at problema sa balanse sa mga matatanda. Kung ang inyong mga binti ay unang namamanhid, bigyang pansin ang 3 bitaminang ito. Ang mga sustansyang ito ay may kakayahang muling buon ang mas ng kalamnan kahit sa katandaan. Hindi ko rin maaaring kalimutan ang kahalagahan ng hydration. Ang malinis na tubig ay ang elixir ng buhay. Ito ay kasangkot sa lahat ng proseso bilang ang pagdadala ng mga sustansya sa mga kalamnan at kasukasuan. Marami ang nagkakamali sa maling pag-inom ng tubig, gayong sapat na ang uminom ng sapat na dami sa buong araw. At may mga inumin na kayang ginisin ang mga bato kung kayo ay may malalang sakit o mapabuti ang metabolismo. Halimbawa, ang tubig na may luyang dilaw sa gabi ay may maraming benepisyo at ang tubig na may cloves na bihirang pag-usapan ng mga doktor ay maaari ring magkaroon ng magandang epekto sa katawan. Sa mga lalaking higit sa 60, mariin kong ipinapayo na uminom ng olive oil bawat gabi bago matulog dahil ito ay maaaring magkaroon ng kamanghamanghang benepisyo para sa kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo at sa makatuwid para sa supply ng dugo sa inyong mga binti. At syempre, hindi lahat ng pagkain ay kapaki-pakinabang. May mga pagkain na maaaring magpahina sa lakas ng inyong mga binti. Tinutukoy ko ang mga sobrang prinosesong pagkain, labis na asukal at masasamang trans fats. Nagaambag sila sa pamamaga, pagtaas ng timbang at nagaalis sa katawan ng mga kinakailangang sustansya. Dapat ko rin kayong babalaan laban sa mga mapanganib na kombinasyon. Halimbawa, ang paghahalo ng clove sa cinnamon o pulot ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na reaksyon sa inyong katawan, na sa ilang kaso ay maaaring nakamamatay. Maging maingat sa anumang kombinasyon ng mga pampalasa at halamang gamot kung hindi kayo sigurado sa kanilang kaligtasan. Kahit isang kurot ng linga ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na reaksyon sa ilang tao at ang mga pagkakamali sa pagkain ng buto ng kalabasa ay maaari ring mapanganib. Tandaan na ang paggalaw ay buhay. Kahit ang pinakamasustansyang pagkain ay mas epektibo kapag sinamahan ng pisikal na aktibidad. Hindi ko kayo hinihikayat na gawin ang nakakapagod na mga ehersisyo, ngulit ang katamtaman at regular na ehersisyo ay kinakailangan. Ang aking mga kasamahang surgeon na nakakaharap sa mga epekto ng sedentarismo ay nagre-rekomenda rin ng ilang ehersisyo. Halimbawa, may mga set ng 5 pang-araw-araw na ehersisyo sa upuan para sa mga matatanda o kahit 5 ehersisyo na, ayon sa mga pag-aaral, ay mas epektibo para sa inyong kalusugan kaysa sa paglalakad lamang. Huwag hayaang mag-atrophy ang inyong mga kalamnan kahit na kayo ay 70-80 taong gulang na. At kung kayo ay naninigarilyo, tandaan na ang pagtigil sa bisyong ito ay may positibong epekto pagkatapos lamang ng ilang oras. Sa wakas, laging tandaan ang isang komprehensibong diskarte sa inyong kalusugan. Ang inyong mga binti ay bahagi ng isang buong organismo. Bantayan ang mga maagang babala ng baradong mga ugat dahil ito ay direktang nakakaapekto sa supply ng dugo sa mga binti.
Kung kayo ay lalaki, bigyang pansin ang mga maagang senyales ng kanser sa prostate. Huwag baliwalain ang mga sintomas na maaaring magpahiwatig ng mga problema sa bato o atay, dahil lahat ito ay nakaapekto sa inyong pangkalahatang kalusugan at, bilang resulta, sa inyong kakayahang kumilos. Kung ang inyong mga talampakan ay nag-iinit sa gabi, ito rin ay isang seryosong senyales na dapat bigyang pansin. At para sa mga may problema sa kasukasuan, may mga natural na paraan upang labanan ang rayuma at osteoporosis. Ngunit mahalagang gamitin ang mga ito ng tama. Mariin ko ring inirerekomenda na pangalagaan ang kaligtasan ng inyong tahanan. Karamihan sa mga pagkahulog ay nangyayari doon mismo. Tiyaking na mahusay ang ilaw sa inyong tahanan na walang mga sagabal tulad ng mga alpombra na may nakatiklop na gilid o mga nakakalat na kawad. Magkabit ng mga hawakan sa banyo at sa hagdanan. Gumamit ng mga hindi madulas na banig. Iwasan ang pagsusuot ng mga tsinelas na walang sakong na maaaring madulas. At, ang pinakamahalaga, laging kumonsulta sa inyong doktor. Narito ako upang magbigay sa inyo ng pangkalahatang rekomendasyon, ngulit ang inyong kalusugan ay isang individual na kwento. Kung mayroon kayong mga malalang sakit, rheuma, osteoporosis, sakit sa puso, bato, atay, patuloy na pananakit, problema sa balanse o nag-aalinlangan sa pagiging tama ng aking mga payo, siguraduhin kumonsulta sa isang espesyalista. Tutulungan niya kayong iakma ang mga rekomendasyong ito sa inyong mga individual na pangangailangan at titiyakin ang inyong kaligtasan. Tandaan na ang inyong katawan ay isang templo at tayo ang mga mapagmalasakit na tagapag-alaga nito. Mamuhunan dito ng oras, atensyon at tamang kaalaman at ito ay magbibigay sa inyo ng gantimpala, mga taon ng aktibo, buo at masayang buhay. Ang aking maraming taon ng karanasan ay paulit-ulit na nagpatunay ito sa akin. Bawat araw na gumagawa kayo ng desisyon para sa inyong kalusugan, papalapit kayo sa buhay na inyong pinapangarap. Huwag hayaang nakawin ng mga taon ang inyong enerhiya. Ipaglaban ito. Kaya, mga minamahal kong kaibigan, narating na natin ang dulo ng ating malawak at sanay napakapakinabang na talakayan. Ngayon, ibinunyag ko sa inyo ang 5 pagkain na, batay sa aking maraming taon ng karanasan at modernong agham, ang isang napakalakas na kasangkapan para mapanatili ang inyong kakayahang kumilos, lakas at kalayaan pagkatapos na edad 50 to 60. Detalyado nating tinalakay kung bakit nagsisimulang manghina ang inyong mga binti dahil sa sarcopenia, pagkasira ng balanse, paghina ng mga buto at kasukasuan. Ipinaliwanag ko kung paano maaaring humantong ang mga problemang ito sa masakit na pagkahulog, pagkawala ng kalayaan at pagbaba ng kalidad ng buhay na nagdudulot ng takot, pag-iisa at maging depresyon. Ipinakita ko sa inyo kung paano ang 5 simple ngunit makapangyarihang pagkaing ito, itlog, matatabang isda, mababang tabang mga produktong gatas, nueces at buto, at madilim na berdeng madahong gulay ay maaaring maging inyong matibay na sandigan. Bawat isa sa kanila ay hindi lamang pagkain, kundi isang estratehikong elemento sa pakikipag-ugnayan para sa inyong mahabang buhay at kalayaan na nagbibigay sa katawan ng kinakailangang protina, calcium, magnesium, vitamina D at omega-3 fatty acids na direktang nagpapalakas sa mga kalamnan, nagpapatatag sa mga kasukasuan at nervous system na nagbibigay sa inyo ng tiwala sa bawat hakbang. Tandaan na ang inyong kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Ito ang inyong pinakamahalagang pamumuhunan. Ito ang inyong kakayahang tamasihin ang bawat araw, makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, maglakbay, at gawin ang mga paboritong bagay ng walang limitasyon. Huwag hintayin na agawin ang mga problema sa binti, balanse o pangkalahatang panghihina ang kagalakan ng isang aktibong buhay. Huwag hayaang tigilan kayo ng takot sa pagkahulog o ng maling paniniwala na hindi na ito para sa akin. Magsimulang kumilos ngayon din. Ang mga pagkaing ito ay abot kaya at ang pagsasama sa mga ito sa inyong dieta ay isang bagay lamang ng mulat na pagpili at kaunting oras na ipinuupuhunan ninyo sa inyong sarili.
Taos-puso akong umaasa na ang impormasyong ito ay makakatulong sa inyo na gawing mas buo, mas aktibo at mas masaya ang inyong buhay. Ang aking layunin bilang isang doktor ay tulungan ang bawat isa sa inyo na mabuhay ng mas matagal at mas mahusay, na pinapanatili ang kalayaan at kagalakan ng paggalaw sa anumang edad. Naniniwala ako sa inyong potensyal at sa kakayahan ninyong higitan pa ang inaakala ninyo. Pakiusap kung ang video na ito ay naging kapakipakinabang para sa inyo, kung nag-alab ito ng pag-asa sa inyo at nagbigay ng mga konkretong kasangkapan, pindutin ang like button. Ang inyong like ay isang senyales para sa akin na nasa tamang direksyon ako. At ang mas mahalaga, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga mahal sa buhay, lalo na sa mga higit sa 50, dahil ang impormasyong ito ay maaaring literal na magligtas ng buhay ng isang tao, maiwasan ang malubhang pinsala o maibalik ang nawawalang kalayaan. Ang kaalaman ay dapat maikalat at maaari kayong maging taong magbabago ng buhay ng iba para sa mas mabuti. At siyempre, mag-subscribe sa aking channel upang hindi makaligtaan ang mga bago at mahalagang payo mula sa inyong doktor. Patuloy akong magbabahagi sa inyo ng pinakabago, napatunayan at kapakipakinabang na impormasyon kung paano mapanatili ang kalusugan, lakas at enerhiya sa katandaan. Ang aking channel ang inyong maaasahang gabay sa mundo ng kalusugan at mahabang buhay. Isulat sa mga komento sa ibaba kung anong mga paksa tungkol sa kalusugan ang higit na nakakababahala sa inyo, anong mga paghihirap ang inyong kinakaharap, at anong mga tanong ang inyong naiisip. Ang inyong mga tanong at komento ay tumutulong sa akin na maunawaan kung ano ang pinakamahalaga para sa inyo at nagbibigay inspirasyon sa paglikha ng mga bago at mas kapakipakinabang na materyales. Binabasa ko ang bawat mensahe at ang inyong opinyon ay napakahalaga para sa akin. Tandaan, bawat pagpili pabor sa malusog na pagkain, bawat hakbang, bawat minutong ginugol para sa inyong sarili ay isang hakbang patungo sa inyong pinakamahusay na bersyon. Maging malusog, aktibo at puno ng buhay. Hanggang sa muli sa susunod na video.